Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police hindi papanig sa anumang dynasty. Ito ang headline ng Philippine Star ngayon, opinyon na may petsang January 17, 2025 na sinulat ng batikang manunulat at sa poll broadcaster ng DWIZ, Jarius Bundok. Ganito ang nilalaman ng kanyang artikulo. Nilangaw ang panawagan ni ex-President Rody Duterte sa militar na makialam sa gulo sa politika. Inihirit niya ang seksyon sa konstitusyon na nagsasabing ang Armed Forces of the Philippines ay tagapagtanggol ng mamamayan. Nais na mga taga-suporta niya na mag-mutiny ang AFP tulad noong Pebrero 1986. Nabigo sila. Sumuporta ang mamamayan sa Armed Forces Mutiny noong 1986 dahil sa galit kay Diktador Ferdinand Marcos Sr. 3 taon bago yon ay pinatay ng rehimen si Leader Opposition Ninoy Aquino. Nasira ang tiwala ng madla sa gobyerno. Nagiba ang ekonomiya. Hindi martir ang tingin ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Ang ipinakita niya noong November 2024 sa Kongreso ay pagkaganid sa kapangyarihan. Sabi niya noon na may kausap na siyang papatay kay President Bongbong Marcos Jr. Batid ng mamamayan na siya ang pinaka makikinabang sa kamatayan ng presidente. Dinoble ni Rody Duterte ang sahod ng sundalo at pulis noong panguluhan niya. Malaking bagay yun. Bago yun, ang sweldo ng PNP at AFP chiefs ay katumbas lang ng sarhento sa Amerika. Pero hindi tinanaw ng uniformado ang dagdag sweldo bilang utang na loob sa mga Duterte. Utang na loob nila yun sa mamamayan na nagtutustos ng sahod nila. Ang sagot nila ay iba yung dedikasyon at sigla sa tungkulin. Profesional ang karamihan sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. May ilang mga general at kabo na nasilaw sa mga pabuyang pera at promosyon kapalit sa pagpatay ng drug suspects noong 2016-2022. Unti-unti na silang nabibisto at nasasakdal. Panandali ang aliw lang ang natikman nila noon. Mahabang pagdurusa ang pagdaraanan nila ngayon. Hindi sila papanig sa anumang political dynasty.